What's up? This is MC. At welcome sa 9th episode ng ating series na Chess Basics. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay ang dalawang major results sa paglalaro ng chess. Una, yung tinatawag kong winner and loser, at ikalawa, draw or tabla. Ipapaliwanag natin kung paano na-achieve yung dalawang major results na yan. Unahin na natin yung winner and loser. Yung unang paraan ay checkmate. Basically, kailangan yung isang side ay ma-checkmate at yung isang side mag-deliver ng checkmate. Ang isa sa mga pinakamabilis na checkmate na pwede mangyari sa laro ng chess ay yung tinatawag na scholar's mate. Pwede yan mangyari after e4, e5, queen h5, knight c6, bishop c4, knight f6, and then queen takes f7, checkmate. So usually, nangyayari to sa mga beginning players. At take note na ito yung pinaka-main objective sa paglalaro ng chess. Kailangan ma-checkmate mo ang iyong kalaban. Ang player na nag-deliver ng checkmate ang siyang panalo at ang player na na-checkmate ang siyang talo. Ikalawa, resignation. Kung ang isang player ay meron ng paniniwala na losing na siya ay talo na, or sooner or later ay ma-checkmate na rin siya, ay pwede na siyang mag-resign. Usually, hindi ko nire-recommend na mag-resign ng sobrang aga. Mas maganda na ituloy nyo pa rin yung paglalaro. Pero ang pagre-resign during the game ay laging available. So, walang pumipigil sa'yo para mag-resign. Pero wala ka rin naman dahilan para mag-resign ng sobrang aga. Ang mga usual na nire-resign ay pwedeng mate in 1 or mate in 2 or sobrang lamang na talaga sa material. Halimbawa, dito, ang white ay lamang ng queen. At yung black, siguro reasonable enough naman na kung magre-resign na siya kung alam niya rin na magaling talaga yung white player. Bakit? Kasi sooner or later ay matcha-checkmate na rin talaga yung black. Kung ayaw niya na hintayin na siya ay ma-checkmate, let's say gusto niya na lang makasave ng time, or ayaw niya lang makita yung checkmate, ay pwede na siyang mag-resign. Yung player na nag-resign ang siyang talo at yung player na pinaniniwala ang lamang or makaka-deliver ng checkmate sooner or later ang siyang panalo. Ikatlo, ang player na mauubusan ng oras ay matatalo kung ang kalaban niya ay may sapat na material para makapag-deliver ng checkmate. So basically, kapag naubusan ka ng oras at yung kalaban mo ay may sapat na material para makadeliver ng checkmate, ikaw ay talo. So halimbawa, sa posisyon na to, alam na natin na ang king and queen versus king ay merong checkmate, tulad ng pinakita natin kanina. Likewise, ganun rin naman ang king and rook versus king. Meron din itong posibleng checkmate. So hindi na natin masyadong i-explain kasi masyadong tatagal. As long as merong posibleng checkmate, ang side na naubusan ng time ay matatalo. Kung maglalaro kayo online, ang king and bishop versus king ay automatically ihihinto na. Dahil yan ay automatically draw. Kahit anong mangyari ay hindi mo matcha-checkmate ang kalaban kung ito ay meron lang king at ikaw naman ay merong king and bishop. Kahit gumawa pa kayo ng mga illegal moves at kahit ilatag nyo pa yan sa pinaka-ideal na posisyon na may isip nyo, ay hindi talaga yan matcha-checkmate. Feel free to explore this on your own board and on your own time. Pero kapag digital, automatically ihihinto na yan. Ganun rin ang king and knight versus king. Hindi rin posible ang checkmate sa kahit anong senaryo. Pero kapag 2 knights and king versus king, ito ay meron ng posibleng checkmate. Take note na hindi natin concern kung paano ma-achieve yung checkmate na yon sa totoong laban, pero as long as legal naman lahat ng moves at posible talaga siyang malatag at merong checkmate, that is considered a lose para sa player na naubusan ng oras. So paano naman mangyayari yung checkmate kung meron kang king at dalawang knight? Basically, isa to sa mga example. Sa totoong laban, kung hindi mauubusan ng oras ang black, at tama ang lahat ng gagawin niyang move, ay hindi siya matcha-checkmate. Pero uulitin ko, hindi concern kung paano siya ma-achieve. Basta posible siyang malatag na checkmate, yun lang yung concern. Talo yung player na mauubusan ng oras. Kapag king and 2 bishops versus king at naubusan yung black ng oras, siya ay automatically talo. Pero kung alam ng white yung pattern, kahit hindi maubusan ng oras yung black, at kung tama rin yung mga gagawin niyang mga moves, siya ay matatalo pa din. Pero again, pag naubusan ng oras, talo. Tuturo naman natin sa ibang series kung paano mag-checkmate gamit ang dalawang bishop. At ganun din kapag king, bishop, and knight versus king. Pero kahit hindi siya maubusan ng oras, at kahit gawin niya yung mga pinaka-best na mga moves, kung alam ng white ang pattern kung paano mag-checkmate gamit ang king, knight, and bishop, ang white ay mananalo pa rin. Kung sasadyain na ilatag to para ipakita ang checkmate ay sobrang dali lang. Pero kahit gawin ng black yung mga pinakamagagandang move, kung alam ng white yung technique ay hindi pa rin siya makakaligtas. Matcha-checkmate pa rin siya. Medyo matrabaho lang talaga to, pero kapag natutunan nyo kung paano mag-checkmate gamit ang knight, bishop, and king,
masasabi nyo na ahead kayo sa ibang players. At tulad sa king and 2 bishops, ang pag-checkmate gamit ang king, knight, and bishop ay ituturo natin sa series na how to checkmate. Kapag naman king and pawn versus king endgame at naubusan ang block ng oras, siya ay talo. Dahil ang pawn na yan ay pwedeng ma-promote sa queen o kaya sa rook. At alam na natin na capable yon maka-checkmate. Ika-4, disqualification. Pwedeng ma-disqualify ang isang player sa paglalaro ng chess sa mga sumusunod na dahilan. Una, pwedeng hindi siya nagpakita, hindi siya nagpunta sa venue. Ikalawa, hindi siya umupo sa dapat niyang pagupuan. Ikatlo, gumamit siya ng engine, gumamit siya ng phone, gumamit siya ng computer. Ika-4, merong nagko-coach sa kanya. Panlima, pwedeng maingay siya at nadidistract yung kalaban niya sa kanya. So yung kalaban niya, pwede siyang ireklamo sa arbiter at yung arbiter na ang bahala kung magwa-warning siya or di-disqualify niya na yung player na maingay. Ika-6, gumagawa ng mga illegal moves. So halimbawa, yung queen, nag-move na parang kabayo. Yung rook, nag-move na parang bishop. Ikaw ay undercheck tapos hindi mo sinolusyonan. O kaya yung king, nilagay mo sa square na ito ay undercheck. O pwede rin yung pawn, tinulak mo ng 3 squares. O kaya tinulak mo ng 2 squares kahit gumalaw naman na yon. O kaya nag-castling ka pero meron ka naman palang na-violate na rules. Yan yung mga paraan kung bakit ang isang player ay madi-disqualify. Tungkol sa illegal moves, usually hindi naman yun sa first offense. Pwedeng warningan ka muna ng arbiter and then kung uulitin mo yun sa pangalawa or pangatlong pagkakataon ay pwede mo na yun ikatalo. At syempre, yung player na madi-disqualified ang siyang talo at yung kalaban niya ang siyang mananalo. At yan ang mga paraan para magkaroon ng panalo at talo sa laro ng chess. Proceed naman tayo sa draw. Ang unang paraan para magkaroon ng draw ay wala ng sufficient material para mag-checkmate. Halimbawa, 2 king na lang naiwan. So obviously, wala namang mangyayaring checkmate dyan. Dahil hindi naman kayang i-checkmate ng isang king yung kapwa niya king. Unang-una, hindi sila magkakaatakihan. Kung sa digital chess mangyayari yan, automatically hihinto na yan. Pero kung sa physical, siguro yung mga player na hindi marurunong, itutuloy pa rin nila yan. Pero technically, yan ay draw. Dahil wala talagang paraan para ma-checkmate ang black dito. Ganun rin ang king versus knight. Draw lang din yan. Pero let's say ang white ay merong major piece, queen o kaya rook, yan ay hindi draw. Kung alam ng white ang kanyang gagawin para ma-checkmate ang black. Ikalawa, ang isang player ay naubusan ng oras at yung kalaban niya ay wala namang sapat na material para makadeliver ng checkmate. Again, kapag king and bishop versus king, o kaya king and knight versus king, yan ay considered na draw. Wala talagang mangyayaring checkmate. Pero kunyari, ang black ay naubusan ng oras at ang white ay merong queen o kaya rook, considered na talo ang black. Again, kapag king and bishop versus king at naubusan ng oras yung player na meron lang material na king, yan ay considered lang na draw. Pero ironically, kapag king and bishop versus king and pawn at naubusan ng oras yung player na merong king and pawn, siya ay talo. So paano nangyari na kung kailan meron siyang pawn at naubusan siya ng oras, siya ay talo? Dahil yan sa magiging posible na ang checkmate. Kapag ang white ay merong at least knight or bishop at ang kalaban niya naman ay merong pawn, knight or bishop, yon ay magiging tabla dahil posible ang checkmate. So one possible line ay ito, i-under-promote yung pawn sa either knight or bishop. Let's say sa bishop muna. At i-volunteer niya yung sarili niya sa checkmate. So maraming pwedeng tanong dito. Una, bakit naman hahayaan ng white makapromote yung pawn? Ikalawa, bakit naman mag-under-promote yung black? At ikatlo, bakit naman sasadyain ni black na ilagay ang kanyang king sa corner square? Hindi siya matcha-checkmate kung mananatili siya sa gitna. Sa ganitong usapan, hindi importante kung paano ma-achieve yung checkmate. Ang importante lang, legal move sa mga gagawin at posibleng mangyari. So ako sa black, aminado ako, hindi ko gagawin yan. Pero kung naubusan talaga ako ng oras, ako ay talo. Pero syempre, kung hindi naman siya mauubusan ng oras, yan ay draw or tabla. Pero again, ang pinag-uusapan natin dito, kung yung player ay mauubusan ng oras. One other way na pwede itong mangyari ay under promotion naman sa knight. So pwede niya rin i-volunteer yung sarili niya para ma-checkmate. Pero again, ang concern lang natin kung posible ba yung checkmate or hindi. Dito ay posible yung checkmate. Kaya naman kung kinapture agad ng white yung pawn na pinopromote, let's say dito pa lang after e4, ay automatically draw na. Kasi kung maubusan man ng oras yung black o hindi, tabla na talaga yan. Pero kung gusto niyang manalo, let's say onti na lang yung oras ng black at kailangan niya lang mag-move, ay dapat hindi niya kainin yung pawn. Kasi kung kakapture niya yung pawn, hindi na magiging posible yung checkmate.
Ikatlo, threefold repetition. Sa laro ng chess, kapag ang isang posisyon ay nangyari ng 3 beses, it's either ito na ay draw or at least isa sa mga players ay pwede nang mag-claim ng draw. Halimbawa, sa posisyon na to, ang black ay lamang na lamang sa material. Lamang siya ng 2 rook at 2 pawn. Kaya naman si white, pwede niyang gamitin yung idea ng threefold repetition at yung idea din ng perpetual check. So dito, pwede siyang mag-queen g5, check, after king h8, queen f6, check, king g8, queen g5 again, check, king h8, queen f6, king g8, queen g5, check. So itong posisyon na to ay 3 beses na nangyari at depende sa tournament. Kung online, I think magiging draw na yan. Depende rin siguro sa settings. Pero kung official tournament, kailangan mo mag-claim ng draw. Tawagin mo yung arbiter, sabihin mo Sir Arbiter or Ma'am Arbiter, ang posisyon na to ay 3 beses na pong nangyari at i-claim ko na po ang draw. Ganun nyo lang yun sasabihin. So dito, kahit ayaw ng black ng draw, dahil lamang na lamang siya, gusto niyang manalo. Dahil nga merong threefold repetition, ito ay considered na draw. So si white, instead na matalo, hindi rin naman siya mananalo after threefold repetition, pero at least hindi rin siya natalo at draw lang. At nakakalungkot to para sa black, kasi lamang siya ng 2 rooks at 2 pawns. Ika-4, 50 move rule. Sa chess, kapag walang nagaganap na pawn movement o kaya capture within the last 50 moves, ito ay considered na draw or at least isa sa 2 players ay pwede nang mag-claim ng draw. Dahil wala talagang mangyayari. Dahil syempre, mas gugustuhin na lang nila mag-draw kesa makapture ang kanilang mga material at matalo. So again, dapat walang pawn movement at dapat walang capture. Pero as long as merong pawn movement or capture within the last 50 moves, ay dapat pa rin ituloy ang laban at wala pa ring draw. Meron ako napanood na video sa YouTube kung saan si Magnus ay merong kalaban na nagkiklaim na ng draw dahil daw sa 50 move rule. Pero si Magnus naniniwala na hindi pa naman umaabot ng 50 moves. Kaya ni-raise nila ito sa arbiter at nung chinek ng arbiter ay hindi pa naman umaabot ng 50 moves, 38 moves pa lang. At tinuloy nila ang laban. Hindi ko na alam kung nanalo ba si Magnus or draw lang, pero ang point, hindi ka pa pwede mag-claim ng draw as long as hindi pa umaabot sa 50th move na walang capture at walang pawn movement. Panglima, stalemate. Let's say ang white queen ay nasa f7 at ang black king ay nasa h8. Regardless kung saan nakatungtong ang white king. Kung turn na ng black ngayon para mag-move, ito ay considered na draw. Una, hindi undercheck ang black. Kung siya ay undercheck, ay mako-consider to na checkmate at panalo ang white. Pero again, hindi siya undercheck. Hindi naman siya na-check ng queen. At wala siyang pwedeng puntahan na square kung saan siya ay hindi check. So again, medyo counterintuitive. Ang white ay lamang ng queen at ang black ay walang gagalawan, pero ito ay considered na draw. Dahil walang ibang legal move ang black. Ang stalemate ay nangyayari kung ang isang side ay walang legal move at hindi naman siya undercheck. Yun ang malaking pinagkaiba ng stalemate at checkmate. Kapag checkmate, walang legal move pero undercheck. At panalo yung nag-deliver ng checkmate. Pero kapag stalemate, walang legal moves pero hindi undercheck, yan ay considered na draw. At pang-anim, agreement. Ang 2 player ay pwede nang mag-agree na draw kung sa tingin nila na ang posisyon na meron sila ay mauuwi lang sa isa sa mga dahilan ng draw. Halimbawa, sa tingin nila mauuwi lang sa insufficient material to deliver a mate. Halimbawa dito, makakapture lang nila yung pawn ng isa't isa at 2 king lang yung maiiwan. Automatically, draw yan. O kaya sa tingin nila magse-threefold repetition na lang or 50 move rule o kaya may stalemate din naman. Yun ang mga considered na dahilan para mag-agree sa draw yung 2 player. Pero let's say sila ay mag-a-agree na draw, hindi pa sila naglalaban, at napatunayan nyo ng mga officials, sila ay mapaparusahan at posibleng pareho silang ma-disqualify. At yan ang 2 major results sa paglalaro ng chess at kung paano sila ma-achieve. At dyan na din nagtatapos ang episode na to. Hopefully, marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.